So, determinants of the morality of human act. So, sinasabi dito na ito daw ay isang batayan o factor na para malaman natin kung ang ginagawa ba ng isang tao ay morally good or morally bad. So, according din kay Rev. Coppen, sinasabi niya dito na para nga daw natin malaman kung mabuti or masama yung ginagawa ng isang tao is meron tayong tatlong batayan. First is the object of the act. It means that ito daw mismo yung ginagawa ng isang tao. And pangalawa naman is end or purpose. Ito nga yung bakit ba ginagawa ng tao or ano yung intensyon ng taong gumagawa nun. And third one is the circumstances. Ito daw yung mga sitwasyon o kondisyon habang ginagawa natin yung act na yon. So, mahalaga din na malaman natin kung ano nga ba yung determinants of the morality of human act. So, nakakatulong ito para mas maging responsable at makatarungan sa kilos at iba. And also, para hindi tayo makatapak or hindi tayo makasakit ng ibang tao. Lalo na kung alam natin ang pinagkaiba ng mali sa tama. Kasi 'di ba may mga ibang tao na sa tingin nilang tama yung ginagawa nila pero mali talaga yung ginawa nila. So dito sa tatlong determinants, so dito natin makikita kung ano nga ba yung mga factors kung bakit nagagawa ng isang tao na gumawa ng ganong kilos. So, for an act to be morally good, all three determinants must be without a flaw. According to the received axiom, a thing to be good must be wholly so, it is not vitiated by any defect. So, sinasabi dito na ang mabuting gawa ay dapat ganap na mabuti. Kahit na mayroong maliit na mali, nagiging mali ang buong act. So, for example is nag-donate tayo sa isang charity. Ito ay isang morally good since kung sincere ang intention at legal o maayos yung sitwasyon. Pero kung selfish ang dahilan, kahit good ang gawa, nagiging morally bad ito dahil sa intensyon ng isang tao. So, ang masamang gawa tulad ng pagnanakaw ay hindi pwedeng gawing mabuti kahit good intention. Kasi for example, yung tao is nagnakaw siya ng pagkain kasi nga gutom siya or gutom yung kapatid niya. So kung gutom yung kapatid niya, nagnakaw siya ng pagkain, binigay niya yun sa kapatid niya, which is good para sa tingin niya. Pero ang mali doon, sabi nga sa three determinants of the morality of human act, kapag nakagawa ka ng mali or yung meron kang intensyon doon na mali, nagiging mali na yung act mo. Mali ang pagnanakaw. So, yung action ng taong yon na nagnakaw is mali talaga, kahit na ang intensyon lang naman niya is makakain yung kapatid niya. So, let's proceed to the letter A, which is the object of an act. So, sinasabi dito na ang object of an act daw ay mismong ginawa ng tao o actual action na nangyari. Diba nakalagay dito, it is an act, is the thing done. So, for example, dito is yung say, of going, eating, and praising. At sinasabi daw dito na kung ang isang tao daw ay kumakain, ang object ng act ay eating. So, kung siya naman ay naglalakad papunta sa simbahan, ang object naman niyan ay going to church. Kagaya ng nakalagay sa ating PPT. So, sinasabi din dito na meron tayong types of object of an act, which is ang isang act daw kapag tinitingnan sa sarili nito, maaari itong maging good in itself, bad in itself, and indifferent.
So, pag sinabi natin good in itself, ito daw yung likas na mabuti. Ibig sabihin, wala itong mali or wala itong masamang intensyon. For example, dito is yung praising God or yung pagpuri natin sa ating Diyos. And second is yung pagtulong natin sa mga taong nangangailangan. Katulad na lamang kapag may mga bagyo, kapag may mga sakuna sa ating lugar. So, pwede rin dito yung pagrespeto natin sa ating magulang. Yung pagmamano, pagsasabi ng po at opo. So, ayun yung kinoconsider natin good in itself. So, next is the bad in itself. So, dito naman is sinasabi na likas na, ito daw yung mga action na likas na masama. Kahit na anong intensyon or dahilan. Minsan, tinitingnan nila ito kapag sa tingin nila na tama yung action nila, pero sa iba o sa kapwa nila is masama or meron silang naaapakang tao na hindi naman dapat. And for example dito is yung blasphemy which is nakalagay dito sa ating PPT. Ang blasphemy po is yung pag-iinsulto sa Diyos, which is wrong talaga kasi alam naman natin na sa Pilipinas is merong iba't ibang religion, merong Catholic, and etc. So, dito kailangan nating respetuhin kung ano yung religion ng ibang tao. And also, the next example for this is yung pagnanakaw. So, alam naman natin na ang pagnanakaw is mali talaga. So, kasama din siya sa 10 commandments sa Bible. So, sinasabi dito na even na, for example dito is yung nagnakaw ako kasi gutom yung kapatid ko. So, even na maganda yung intention ko para mapakain yung kapatid ko, mali pa rin ang magnakaw. So, ayun yung tinatawag natin bad in itself. Next naman is yung indifferent. Ito naman daw yung action na hindi mabuti o masama sa sarili nito. Nagiging mabuti o masama ito depende na lamang sa intention or sitwasyon. So, for example, dito is eating food. So, ayan, merong good sides na nagsasabi na mabuti ito kasi kumakain ka ng pagkain na masusustansya. Pero may bad sides din ito na kumakain ka ng mga junk foods na nakakasama din kapag nasobrahan ng isang tao. So, doon, hindi natin sila ma-judge kung masama o mali sila. It depends talaga sa intention or sa sitwasyon. So, let's proceed to the end or purpose. So, the end or purpose intended by the agent is a second determinant of an act's morality. So, ang end o purpose daw, ito daw yung tumutukoy sa intention o dahilan kung bakit ginagawa ng tao ang isang act. So, hindi ito tungkol sa resulta ng action, kundi sa layunin ng taong gumagawa nito. So, kahit mabuti ang act mismo, kapag masama naman ang intention mo, nagiging morally bad ang buong act. So, for example is yung pag-praise natin kay God. So, ito yung isang mabuting gawa. Pero kung ginagawa mo lang ito para magpanggap na mabait or magpakitang tao, nagiging mali ang act dahil sa masamang intensyon. Kaya, mahalaga na mabuti rin ang intensyon, hindi lang ang ginagawa. So, other example is, kapag merong nagbibigay ng donasyon sa isang charity. So, di ba karamihan dito yung mga tao is ginagawa lang nila yun para lang sumikat o mapuri ng ibang tao. So, yung morally nila is morally bad dahil selfish ang purpose ng ginawa nila. So, it depends talaga kung ang intensyon ng isang tao is
mali. So, other example is yung tinutulungan natin yung classmate natin sa paggawa ng assignment. Pero ang intention mo talaga is gusto mo talagang makatulong sa kanya para meron siyang magawang assignment. Hindi dahil sa gusto mo siyang tulungan dahil may hinihingi kang kapalit, gusto mo siyang tulungan para meron siyang gawang assignment at dahil na rin sa kaibigan mo siya. At gusto mo lang talagang makatulong sa kanila. Sinasabi din dito na kahit gaano pa kaganda or kataas ang intensyon ng isang tao, hindi nito pwedeng gawing tama ang isang masamang act. 'Di ba sa moral philosophy natin, meron tayong prinsipyo na nagsasabing hindi tayo pwedeng gumawa ng masama para lang magkaroon ng magandang resulta. Ibig sabihin, kung ang action mismo ay mali o immoral, hindi nagiging tama kahit maganda ang dahilan o purpose nito. So, meron tayong example dito. So, kilala naman natin si Robin Hood, 'di ba, na nagnakaw siya ng pera para i-distribute niya sa mga taong mahihirap. So, dito pinapakita niya na or ang intention niya is tulungan yung mga mahihirap, which is maganda naman talaga ang intention niya dahil gusto niyang tulungan yung mga taong mahihirap. Pero ang pagnanakaw or yung action na ginawa niya is masamang act. So dahil dito, hindi natin siya mako-consider na morally good dahil nga ang intention niya is masama. So, meron nga tayong sinabi sa first, yung object of an act, na kapag gumawa tayo ng tama, dapat ang intention natin ay tama din. Pero kapag ang gumawa tayo ng tama pero ang intention natin is mali, lalo na ang ginawa ni Robin Hood na pagnanakaw, kino-consider talaga natin siyang morally bad. So, dahil dito, ayon din sa moral principles, hindi pa rin morally acceptable ang ginawa niya kahit na ibinigay niya yung perang ninakaw niya sa mga taong mahihirap. So, that's all po. Thank you. So, good afternoon class. Good afternoon sir. So, I'm Miss Seryo and my part is all about this circumstances. So, the circumstances of time, place, and person have their part in determining the morality of an individual act. The moral character of an act can be so affected by the attendant circumstances that an act good in itself may be even when accompanied by certain circumstances. So, yung circumstances daw, if it's a human act, is judged as good or bad based on three things, which is we have object, intention, and circumstances. Yung object, ibig sabihin daw, what are you doing or ano yung gagawin mo, ano yung ginawa mo o ginagawa mo. Then, the intention, why are you doing it? So, bakit mo nga ba gagawin yun or bakit mo nga ba ginawa yun? Or ano yung reason mo bakit mo ginawa yun? Then, circumstances, the situation around the action, which is time, place, people involved, and consequences. So, for an action to be morally good, all three must be good. So, ibig sabihin, kailangan yung tatlo na yun ay good or nasa mabuti siyang action. Kasi kapag isa doon ay mali, so the three of those are magiging mali na or hindi na siya kasama sa morally good or sa morality. If one of them is bad, the whole action becomes bad. So, for example doon, is yung intention ng ginawa mo is para sa'yo ay tama, pero yung intention mo is tama, pero para sa iba ay mali.
For example na lang doon is, halimbawa, nagnakaw. Or, halimbawa, gusto mo lang naman makatulong sa friend mo or sa ibang tao. So, ang ginawa mo is, ang naisip mong paraan para makatulong ka, which is, magnakaw or mangupit ka. Then, yung intention mo lang naman is makatulong, which is yung makatulong or for help someone or help others is tama, pero yung ginawa mo is mali. So, maapektuhan yung whole action mo. So, lahat ng action mo is magiging mali. Kasi nga, mali yung magnakaw or mali yung pangunguha ng hindi pagmamay-ari mo or gamit ng iba. So, may important rule nga tayo dito sa circumstances. Ang sabi dito, the end does not justify the means. So, ibig sabihin, this means you cannot do something wrong even if your reason is good. Huwag kang gagawa ng masama o hindi maganda kahit pa yung reason mo or yung intention mo lang naman is mabuti. Kasi ang kakalabasan nun is hindi maganda or masama pa rin. Then, katulad nga ng example ko kanina, yung magnakaw ka or mangupit ka, mali. So, kahit pa maganda yung reason mo or yung intention mo, magiging mali pa rin yun kasi yung ginawa mo is mali. So, dapat yung good action mo, good intention, and good circumstances is morally good act. Magandang araw sir, magandang araw classmate. Ako nga pala si Ruby Rose Taman at ang topic na napunta sa akin ay moral accountability. So bago tayo magsimula, meron muna akong katanungan. Meron na ba kayong isang bagay na nagawa at nasabi nyo na hindi ko naman sinasadya o napilitan lang ako o kaya naman joke lang naman yun? Yes or no? Siyempre lahat naman yata tayo nakaranas na ng mga bagay na ganun. So today, we will talk about moral accountability o kung paano tayo mananagot sa mga kilos at desisyon natin sa araw-araw. So according to Father Coppens 2017, when a person performs a free act, meaning an action that they are able to do or not do, the responsibility belongs to them. In simple words, kung pinili mong gawin ang isang bagay, syempre ikaw ang mananagot sa magiging resulta nito. So if the act is wrong, the blame belongs to the person who did it. If the act is good, the person deserves the praise. So may bago ako na katanungan. For example, meron kang natulungan na isang mong kaklase na nahihirapan sa lesson nyo at praise o pinuri ka ng inyong teacher, sa tingin mo, deserve mo kaya matanggap yung praise na yon o hindi? Siyempre, isasagot nyo, oo. Because we know that we did something good. Katulad lang kapag nakagawa tayo ng mali. Then, we should also be ready to accept responsibility. Kahit minsan, nakakahiya o mahirap tanggapin na nagkamali tayo. Now, another question. Who do you think we are accountable to when we do something wrong? Kanino tayo mananagot? In some situations, we are accountable to the government, especially when laws are broken. For example, reckless driving, nag-jaywalking ka, kaya naman nagnakaw. Pero minsan, we are also accountable sa ibang tao. Kapag yung action na ginawa mo ay nakasakit ng iba dahil sa naging kapabayaan mo. Pero paano natin malalaman na yung isang tao ay may pananagutan talaga siya doon sa ginawa niyang aksyon? So there are three important phases of moral accountability: knowledge, freedom, and voluntariness or intention. Una, yung knowledge o kaalaman. So this means the person knows whether the action is right or wrong. For example, alam mo na mali na mangopya sa kaklase mo during exam, pero kumopya ka pa din sa katabi mo. Another example, alam mo naman palang mali magnakaw, pero bakit nagnakaw ka pa rin? Mali na nga pero bakit ginawa mo pa? So ito yung ibig sabihin ng knowledge. Knowledge is important kasi dito natin malalaman kung tama ba o mali yung isang kilos. At dapat akuin din natin yung responsibilidad na ginawa natin. Sa madaling salita, yung kaalaman, ito yung nagiging batayan kung dapat ba tayong managot o hindi sa isang aksyon.
Pangalawa naman ay yung freedom o kalayaan. So yung freedom means the action is done without force o kaya naman may coercion o pinilit. For example, sinabihan ka isa mong kaklase na kopya ka na lang sa akin para parehas tayong pumasa. At pinipilit ka na gawin ito kahit ayaw mo. Dito, pinilit ka lang ng ibang tao na gumawa ng isang bagay na alam mo mali. So freedom matters because if a person is forced o coerced, pinilit lang siya, their responsibility may be lessened kahit na kailangan pa rin nilang isipin yung mga posibleng consequence o resulta ng kanilang ginawa. Ibig sabihin, hindi ganun kalakas yung pananagutan na meron sila. But, hindi pa rin ito excuses para mag-isip o gumawa, hindi pa rin ito excuse para hindi mag-isip o gumawa ng tama. So, third ay yung voluntariness or intention. So, ibig sabihin nito, the action is done intentionally or on purpose o sadyang ginawa. For example, may isa kang kaklase na nahulog yung cellphone niya dahil aksidente mo siyang natulak kasi natatilo ka. Pero what if may isa kang kaklase na tinapon yung cellphone na yon as a joke o trip lang at nabasag yung cellphone? So sa tingin nyo, sino kaya yung may mas kasalanan? Ikaw na nakatulak o yung nagtapon? So madaling salita, yung intention, ito yung nagpapakita kung totoong sinadya mo ba yung ginawa mo o aksidente lang. So importante ito para maintindihan ng ibang tao kung gaano kalaki ang responsibilidad natin sa bawat kilos na ginagawa natin at para rin maiwasan natin sisihin yung ibang tao. So merong example sa Bible. Ito, a well-known example is Judas betraying Jesus. So si Judas, alam niya yung ginagawa niya at malaya din niyang pinili o ginawa na traitor rin si Jesus at he intentionally led the soldiers to him kapalit lang ng 30 pieces of silver. O dito, do you think Judas was morally accountable for his actions? Oo, hindi. Oo, dahil alam niya ang tama at mali, alam ni Judas. At ginawa niya pa rin ito ng may intention. So, dapat akuin niya yung responsibilities ng kanyang ginawang action. Dapat magkaroon pa rin siya ng accountability. So, another factor that can affect moral accountability is addiction. So, bakit? So, diba yung addiction? It can be drugs, money, power, kaya naman yung ibang desire na weaken yung knowledge, freedom, at intention ng isang tao. For example, sa knowledge na tinalakay natin kanina. So, yung taong apektado ng droga ay maaaring hindi maintindihan o hindi naiintindihan ng maayos kung tama o mali ba yung kanyang ginagawa. At yung taong may addiction naman, sa freedom, di ba yung mga taong may addiction, pakiramdam nila pag inalis mo yung isang bagay sa kanila, parang nahihirapan na silang mabuhay, feeling nila parang hindi na sila nakakapag-function ng maayos. So yun, nagiging dependent sila dun sa bagay yun. Example na lang dyan, yung mahihilig uminom ng alak, kaya hindi nagiging ganap na malaya yung pagkilos nila kasi nagiging dependent sila dun sa bagay na yun. At doon naman sa intention, kapag ang isip ng isang tao ay kontrolado ng bisyo, maaaring hindi niya sinasadya yung action na ginawa niya kahit na nakaka-affect o nakakadulot na ito ng masama sa ibang tao. So yung in short, yung addiction, it can blur judgment na limitado na yung mga choices nila at naapektuhan na din yung intention ng isang tao. So before we act, it is important to ask ourselves. Lagi natin tatanungin yung sarili natin. Una, knowledge. Alam ba natin na mali o tama yung isang bagay na gagawin natin? Second, freedom. Ginagawa ba natin yung bagay na to dahil gusto ko talaga o ginagawa ko lang to kasi napipilitan, may pinipilit sa akin. And third, voluntariness or intention. Ginagawa ko ba to on purpose? So because in the end, our choices define our responsibility. So that's all. Thank you for listening. Good day everyone, my name is Jen Ostolano and I am here to continue the topic for the lesson 2, which is the topic of modifiers of human act. So let's start our lesson about modifiers of human act. Ayan, so let's get straight to the point kung ano nga ba yung sinasabi sa PPT or sa statement na yan. Kapag sinabi daw pong modifiers of human act, ito daw po yung parang dahilan para magkaroon ng less or more responsibility yung isang tao. Ito rin daw po yung mga dahilan na nakakaapekto sa paggawa ng mga choices or person's choices ng isang tao. Kumbaga, ito yung factors na nag-a-affect sa isang tao kapag gumagawa sila ng mga choices. So, sabi niya sa statement,
ginagamit rin daw to, ay, kumbaga, hinalin tulad nila ito sa law. Kumbaga, yung modifiers of human act daw po, ito daw po yung mga dahilan or factors na pwedeng magpataas or magpababa ng kaso ng isang tao. And sabi rin po sa statement dyan ni Panizo 1964 na ang modifiers of human act ay nagko-consist ng 4, kagaya na lang ng ignorance, passion, fear, and violence, which I will be talk about later. Ayan, so let's talk about what is first ignorance. So, ignorance in Tagalog, pagiging ignorante. So, it is the lack or absence of knowledge about something that person should know. Kumbaga, hindi po sila aware sa mga ginagawa nila or wala talagang silang alam, kabilang na dito ng mga law, facts, rules, and other things. So, kumbaga, wala silang alam sa ginagawa nilang choices at wala silang alam kung ano nga ba yung mga consequences nung magiging choices nila. And because of that, sabi dito na yung ignorance is nakaka-apekto rin sa pagiging responsible ng isang tao. It can be remove or reduce their responsibility. And dito po sa ignorance is nagko-consist po siya ng 4 types of ignorance. First is the invincible ignorance. So, ito yung ignorance na hindi nila kayang matutunan kung ano nga ba yung totoo. Kumbaga, hindi nila kayang matutunan yung mga bagay kahit na tinatry nila. Kumbaga, kahit tinatry nila yung mga bagay na gusto nilang matutunan, hindi nila kaya kasi meron silang invincible ignorance. Next is yung vincible ignorance. Ito naman po sa vincible ignorance, you could have known if you tried to learn or ask. Ito naman daw po yung types ng ignorance na matututunan mo yung mga katotohanan kung ikaw ay magta-try or magtatanong. Next naman po sa types of ignorance is the gross ignorance. Kapag sinabi naman pong gross ignorance is tinatry nila pero hindi nila binibigyan ng effort or wala silang pakialam kung anong totoo, parang tinatry lang nila or nagiging carelessness po sila. And for the last types of ignorance is the affected ignorance. Ito naman daw po yung mga taong iniiwasan nila yung katotohanan. Kumbaga, kaya nilang malaman or kaya nilang mapag-aralan yung totoo, pero iniiwasan po nila yon. And that's all the 4 types of ignorance. Ayan, so next naman po, pag-usapan naman po natin yung passion. So, pag sinabi daw pong passion, sabi sa statement, ito po yung strong emotion ng isang tao, which can be affected also sa mga iniisip ng isang tao or sa mga acts na nagagawa ng isang tao. Kabilang na dito yung mga personal choices po nila. And then, sa passion po is meron pong dalawang way po yan. Ibig sabihin, meron dalawang way yung passion, which is the positive or negative passion. Sa positive daw po, ito daw po yung mga example ng positive passion, kagaya ng love, desire, happiness, hope, and delight. Kapag negative passion naman daw po, ito naman daw po yung mga example, kagaya ng sadness, despair, anger, fear, or hatred. Sa passion din daw po is merong 2 types of passion, which is the antecedent passion and consequent passion. Kapag sinabing antecedent passion, ito daw po yung types ng passion na inuuna po nila yung emotions nila bago sila gumawa ng action. Kumbaga, mas nangingibabaw yung emotion kaysa sa pag-iisip bago gumawa ng action. So dito, kapag nauuna daw po yung emotion ng isang tao bago sila gumawa ng choices or ng action, is nare-reduce nito yung responsibility ng isang tao. Kapag sinabi naman daw pong consequent passion, ito naman daw po yung emotion na nagke-create ng encourage or purpose. Dito naman daw po yung parang kinikip nila yung emotion nila sa sarili nila kung bago sila gumawa ng isang action. Kumbaga, tinatanong muna nila yung sarili nila, ano nga bang nararamdaman nila, or ano rin ang mararamdaman ng isang tao kapag ginawa nila yung ganong action. Dito naman daw po, ito yung parang positive side or types ng passion because dito nag-i-increase yung responsibility ng isang tao. Next naman po, pag-usapan naman natin yung
ang pangatlo, which is the fear. Ito naman po, fear or another types of feelings or emotion. Kumbaga sabi nga nila, ito yung parang takot ng isang tao. Ito rin po yung parang nagiging dahilan, ito daw po yung parang emosyon na nilalabas ng isang tao kapag nakakaramdam sila ng danger or harm na pwedeng mangyari sa kanila. And then, meron rin pong dalawang types ang fear daw po. Ito yung normal fear and extreme fear. Kapag sinabing normal fear po, ito po yung the person is natatakot sila pero ginagawa pa rin nila yung kaya nila para ma-overcome yung fear nila and magawa po yung mga actions na dapat tama nilang ginagawa. And then kapag extreme fear daw po, ito yung person na nalulose control na, kumbaga mas mataas yung fear nila kaysa sa encouragement nila. Kumbaga nangingibabaw yung fear. Kaya ang nangyayari is yung mga actions na nagagawa nila is mali or kumbaga hindi na sila nakakagawa ng tamang actions. Ayan, ngayon naman po, pag-usapan naman po natin kung ano yung panghuli na types of pang-apat na modifiers of human act. And then for the last is the violence. Ito naman po yung gumagamit na po ng physical force yung isang tao para gumagawa ng physical force yung isang tao sa isang person to make them do something. Kumbaga, ito yung sinasabi nating pamimilit sa isang tao. Kumbaga gumagamit na siya ng physical actions para utusan yung isang tao. And dito po, kapag ang isang tao daw po ay nakakaranas ng violence, hindi na sila nakakagawa ng maayos na desisyon, hindi na sila nakaka-move freely, or hindi na voluntary yung paggawa nilang action. So dahil dito, yung taong nakakaranas ng violence is nawawala na sila ng responsibility or accountability sa ginagawang actions po nila. And that's all for the 4 types of modifiers or 4 modifiers of human act. Which is the passion, violence, fear, and ignorance. Ayan, so now let's talk about naman po yung moral accountability for what could have been. So dito po, may sinasabi po dito na it is termed as sin of omission. So ano nga po ba yung sin of omission? Ito daw po yung person na hindi gumawa ng paraan kahit alam nila na tama yun. Kumbaga, the person does not do something that they should have. Even though they knew it was right, the right thing. Kumbaga, an example po dito yung parang case ni Jesus Christ na nakita ni Pilate na si Jesus Christ is innocent. But then again, nung nag-investiga siya, nakita niya nga ang innocent si Jesus Christ. Pero nung nalaman niya na yung katotohanan, hindi niya ginawa yung tamang paraan na dapat makakalaya si Jesus Christ, na dapat hindi siya parurusahan. So, pinapakita na sin of omission na may mga taong kahit alam nila yung tama, mas pinipili nilang manahimik or mas pinipili nilang wag gawin yung tama kasi sa tingin nila or sa palagay nila is maapektuhan sila nito. And that is the sin of omission. Ayan, so ngayon naman po, let's proceed sa lesson 3, which is entitled The Feeling or Feeling as a Modifier of Decision Making. So first, let's talk about the feelings in decision making. So, kanina napag-usapan natin yung parang iba't ibang feelings, kumbaga, may yung iba't ibang parts of feelings, nandun yung fear, passion, ignorance, and violence. Kumbaga, yung iba doon is part of feelings. And then dito, sinasabi dito sa feelings in decision making na ito yung mga emotions natin. So, it can be negative or positive, kagaya ng joy, sad, or it can be horror, danger, o anger. Meron siyang negative or positive feelings. And ito daw pong feelings or emotion na ito is nakaka-apekto sa decision making ng isang tao. And many studies ang nagsasabi na yung feelings or emotions daw po natin is may mga taong nagbe-base po sa feelings nila or emotions nila bago sila gumawa ng action. And
And it can be influence their decision making sa paggawa ng tama at mali. So, in feelings po, meron po ditong dalawang path ulit. So, it can be good or bad. Kasi good, it can help us to do what is right, what is the right thing. And bad, it can be block the good decisions. Kumbaga, yung feelings is one of the factors kung bakit nakakagawa rin ng tama at mali ang isang tao. Yan, so good day. Ngayon, we will talk about the emotional decisions making. So dito sa emotional decision making is meron tayong advantages and disadvantage or positive or negative kasi syempre may ganoon naman talaga. So we will talk about first the advantage. So ang unang-una dito sa advantage ng emotional decision making is yung fast decision. Kasi dito emotions help us to decide quickly, especially in emergencies or when the decisions is not very important. Like yung mga iba na experience naman natin na parang on for the go tayo kapag may mga emergency, mga ganyan is may something na nangyari na agad-agad nating pupuntahan, mga ganon. So, the second is the experience-based choice. So, dito ito yung feelings can store past experience. Dito tinutulungan yung mga expert na dito yung expert to make an accurate or ayun yung gut decision. So, based to sa experience natin. So, sa pangatlo naman is yung help choose between similar options. Dito, when logic cannot clearly decide, ayan, emotion help make the final choice. So, from the word itself na similar option na ihahantulad mo sa experience mo before na ganito rin naman mangyayari. So, eto na lang magiging decision ko. Mga ganyan. And then, number 4, o pinaka-last sa advantage is motivates action. So, dito emotions can push us to act even when it goes against our personal benefits. So, ayun, parang, kumbaga, sobrang tuwa natin, ganyan. Yung emotion, sobrang tuwa natin, ay, ito yung ko, na parang, mas maganda maging kinakalab, yung maging result ng ng pagpipili nating, decision. Kaya parang namomotivate tayo, ito pipiliin ko, ganyan, 'di ba? So, we have here the disadvantage naman. Yan. So, dito nagkakatalo. Hindi man nagkakatalo is dito nagkakaroon ng consequence pag pinili natin yung wrong way or yung di naman natin sinasadyang yun yung pipiliin. Ayan. So, dito naman is deciding without knowing why. Yan. So, people may make emotional decisions first and later try to justify them logically. Ayun yung bakit ito yung mapapanood tayo, bakit ko pinili itong decision na to na di ko naman alam anong reason, bakit ito yung ganito naging kinalabasan. Ganon. So, number 2 naman is yung emotions can overpower logic. Strong feelings may stop us from thinking rationally when we should. So, dito naman is ito yung ayun, so dito sa emotions can overpower logic. Ayan, strong feeling may stop us from thinking rationally. So basically, overpower nga. So kumbaga, nadadala tayo ng emosyon. So hindi na tayo nakakapag-isip kung ano yung i-decision natin, kung ano pipiliin natin. Ganun siya. So pangatlo naman is bias and mistake. Ito yung sudden emotions can distort judgment and lead to wrong or risky action. So dito na mas pipiliin natin na mas pipili natin yung decision ngayon, and then dahil lang sa emotion natin, and then di natin alam na ayun pala ay papunta sa wrong or risky na way. So, ang last naman is wrong prediction about feelings. So, dito people often incorrectly guess how they will feel in the future, leading to bad decisions. Ito yung nagpe-predict na tayo sa ganito mangyayari pag pinili ko to, ganito mangyayari pag ito yung naging decision ko. Pero may part naman na hindi ganun yung mangyayari kasi nga from the word itself, prediction. So pwede ring pag ito pinili ko, gagaan loob ko, mga ganyan. Pag ito pinili ko, tataas grade ko. Pag ito pinili ko, magkakapera ako.
Yung mga ganong prediction. So, diyan sa pag-uusapan natin naman na emotional, ayan, so decision making can be quick and helpful then, especially when using experience or choosing between similar option. However, it can also cause bias, mistake, and irrational choices when emotions become. So, yun yung about sa emotional decision making. Good day, everyone. Today, I will explain the idea that moral statements can be expression of feelings, which is related to the theory called emotivism. First, moral statements are expression of feelings. Some philosophers believe that moral statements are not statements of fact, but expression of a person's emotions or attitudes. This idea is called emotivism. When people say that something is morally right or wrong, they are simply showing their approval or disapproval of an action. For example, when someone says stealing is wrong, it does not state a fact. Instead, it expresses the speaker's feeling, like saying, I do not like stealing, or I want people not to steal. Second is moral statements cannot be proven true or false. Unlike factual statements, moral statements cannot be verified with evidence because they depend on personal beliefs and emotion. For example, the statement, Pedro stole my cat, can be proven with evidence, but saying Pedro is stealing my cat is morally wrong. It is a moral judgment which cannot be proven by true or false. Third is the comparison between moral and legal statements. In law, actions can be judged using clear rules and evidence. For example, theft can be proven if someone takes another person's property without permission. However, moral statements about the action will express personal or social values. So, for example, if one takes someone's phone without permission, the law can prove that theft happened. But saying one's action is morally wrong, it expresses a moral opinion. Next, fourth is moral rules are not facts. According to emotivism, rules like stealing is wrong are not factual statements. They simply express a society's attitude or disapproval towards certain action. Only the act itself can be proven as a fact. For example naman dito, if a student cheats during an exam, the cheating can be proven. But saying cheating is wrong expresses moral disapproval. Lastly is managing feelings. Aristotle believed that being a moral person means knowing how to manage emotions properly. It is easy to become angry, but a good person knows how to express anger at the right time, toward the right person and in the right way. For example, dito, if a student gets angry because his or her classmate cheated, reacting with violence is not right. Instead, the student should calmly report the situation to the teacher. In conclusion, emotivism teaches us that moral statements expresses our feelings and attitudes about actions, while being a moral person also requires managing our emotions properly.